Ito ang sekretary ko, driver. Saka yung tiyaro ko sa Katarman kay Congressman Dasa yan. Kay Kong Dasa? Oo. Ay, nako. Sa Katarman, sir, Northern Samar. Magaling yun, si Kong Dasa. Opo, sir. Mana doon sa... Saan ka? Yung tatay niya, So, si ano, yung anak Paul Dasa. Yung tatay. O, hindi mo maalala. No? Huwag na, mahalata yung edad. Mahalata yung edad natin. Di ba? Sige, sir. Dito kayo, Nasaan sir. po yung tao natin? Good afternoon. Sir, ito ang chief ng Masin, Michelle Sarausa. Ito ang apprehending officer. Si Timon. Siya ang humuli. Ito naman, sir, deputy ng Ormoc. Ormoc. Kasi naiwan yun doon ng nakita mo kanina. Ito, sir, naman ang apprehending officer. Si Mr. Biloso. Okay. Okay, sir. Okay na ako nang nakatayo. Hindi naman ito matagal. Una, by the way, sis and brothers, no? Nag-record naman po kayo sa... Alam nyo naman, itong atin, sa part ko, advocacy ito. Hindi ito trabaho ng congressman. Pulis pa ako, talagang pag may problema, ay tumutulong tayo. Kailangan alam ng public to, ng taong bayan. Para pag na-encounter nila yung problema, may idea sila. And with respect to our RD, lalong-lalo na siya, abogado, ang pag-uusapan natin walang private issue Puro public interest, public awareness, no? Kaya mapapansin po ninyo, talagang nagre-record tayo. Para sa pagtutulong-tulong natin, RD, yung mali, mapigilan, wag nang maulit pa. And gusto ko rin banggitin kay RD, sabi nung iba, kaya ako daw ito ginagawa, namumulitika ako. To. Wala pa ako RD sa Kongreso. Ginagawa ko na ito. Marami na sa... Nakikita naman namin. Makikita na naman ninyo sa Facebook and YouTube. And pag ganitong may problema, hindi naman tayo bengador. Dahil lahat naman tayo nagkakamali. Ang interest lang natin, pag nag-retire na tayo, RD, wala namang permanente sa atin Para at least, pag nag-retire na tayo, happy na tayo, hindi na ma-experience itong ganito. Tayo, bilang public servants, magtulong-tulong tayong maitama. By the way, nag-request ako kay RD ng whiteboard. Para mas maganda tayong mag-discuss. Alam ko, busy tayo lahat. Kaya mas maganda may whiteboard. Para mabilis, ano. And kung sa palagay po ninyo, especially enforcers, kung sa palagay ninyo ay mali ako, di kumontra kayo. By the way, RD, for your information po, itong subject vehicle, Japan surplus, ang rehistro niya, makikita natin RD, New Motor Vehicle Registration. New. So, ang kanyang registration, parang birth certificate ng kanyang sasakyan, 4/14/2023. Ibig sabihin po, April. Makikita po natin, RD, sa official receipt, ito po, April 14. pareho ang date. Ito ang CR, ito ang OR. Ito, sir, baka ano yan? Same date. Ulitin ko, new registration. Hindi ito transfer, hindi ito repossess. Okay. Pero meron siyang plate number.
Ang plate number po niya, Juliet Alpha Oscar 4431. Nahuli siya noong March. March 12 po, ng 2024 po. Nahuli siya RD. First apprehension RD. March 12. 12, 2023. 2024. Sa Maasin, Opo, Apgaw. Leyte. Ikaw ang enforcer. Sumagot ka kung mali ako. Hinuli mo siya ng unregistered vehicle sapagkat hinahanapan mo siya ng rehistro ng January 2024. Dahil nakita mo, ang ending plate number niya is 1. Tama? Tama, sir. Ngayon, ang binayaran niya RD ng car owner BUC. sa MBUC is 12,010. 2,000. 1,000. Good for 1 year. Okay. Tama-tama, maswerte tayo yung RD abogado. 2,000 binayaran niya, rehistrado for 1 year. Ano ang masusunod? Certificate of registration na siya, ang kanyang expiration date will be April 14, 2024. Kasi yun yung kanyang binayaran, good for 1 year. Dahil kung siya ay magre-renew ng January, February, March, April, wala pang 1 taon. So, hindi ito ang dapat mananaig para sa January. Ngayon, sabihin po ninyo kung tama ako. Dapat magre-renew siya April 14, 2024. At kung ako ang LTO, sisingiling ko siya from April 14, 2024 to January 2025. Tama ba? Ito, magaling ito. Tama po. Para ang next renewal date niya will be January 2026. Brother, ikaw daw ay deputy ng Ormoc at the same time chief ng operation. Adjudicator. Adjudicator. Si RD naman, ang experience dito malupit din. Operation, assistant, bago nag-RD. So, correct me if I'm wrong. Hindi valid yung pagkahuli sa kapatid natin. Ang alam ko, dahil ako po ay tumawag kay RD, sinend ko sa iyo yung photocopy ng TOP to include receipt. Most likely, in-expect ko, while on the way ako papunta dito, na-discuss na ninyo. Tama po ba? Now, Yes, sir. RD, itong kapatid nating vehicle owner, may bisita siya. Ano yun? Kapamilya. Yung ano ko po, cousin na Australiano po. May kamag-anak siyang Australian na bisita. Opo. Sila ay may event na dapat daluhan. So, ang ano niya, para hindi naman sabi sa Kabisayan, hassle. Para hindi hassle, masakit sa kalooban niya, nagmulta siya ng 12,000 peso. Now, sacrifice siya dyan, RD. Unfortunately, nahuli uli siya. Siya ang unang nakahuli, sumunod ito.
Okay. Kailan siya nahuli uli? April April 29. 29, 2024. Dahil ang sinasabi mo rin, malamang sa malamang, bakit wala siyang rehistro ng January 2024? O kaya naman, ang iniisip niya, RD, lampas na ng April 14. Oo. Kaya expired siya. Pwede rin dito, sir, sa UNO. Ngayon, tanungin ko yung enforcer natin, RD, ano ang naging basihan mo? Dahil wala siyang rehistro ng January 2024? O dahil lampas na ng April 14? Alin sa dalawa? Sa pag-apprehend, yung pag-apprehend ko nito, sir, wala kasing napakita siya na ORCR. Kaya, May pinakita kang ORCR? Sir, sa absence po ng plate number nyo kasi may lapses kayo, di ba? Matagal yung binibigay nyo yung plate number. Wala akong matibay na dala-dala lagi sa sasakyan. Hindi, nung mahuli ka. Andyan po. Imposible po ORCR. wala. Mahirap po mag-drive na walang ORCR. Kaya nga, pinagharap ko kayo. Okay, ipagpalagay para without bias, RD. Ikaw, abogado ka. Ang aligasyon mo, walang pinakitang ORCR. Nag-note ka sa ticket. Wala. Walang Posible. Wala. Nasaan? walang nakanote ito, sir. Ay, talo ka, kapatid. Wala. RD. Dapat kuwang ka. RD, yung kanya alibay lang. Oo. Mas papaniwalaan natin ito. Without bias to. Bakit, kapatid? Kung walang ORCR, ang ilalagay mo dyan, no ORCR carried. Dito, carried. Hindi mo pa masesentahin siya kung rehistrado o hindi. Oh, Tama. nagpapalusot ka, kapatid. Yan. Kaya maganda rin ang RD, abogado. Yes, po. Oh, alibay yun sa'yo. Now, sa simpleng salita, kapatid, hindi ka marunong magbasa ng rehistro ng sasakyan. Pagdating naman sa Ormoc, kapatid, may problema din sa iyo. So, anong problema? Yung 12,000 pesos, alam ni RD yan, hindi katulad sa restaurant, pag sobrang bayad mo, re-refund mo. Sa LTO, hindi. Nasa kaban na ng bayan to eh. Ayaw kong sabihin sa'yo na magbayad ka sa kanya. Kasi wala ako sa posisyon. Eh, ito, bilang advocacy RD, ako ang nagbibigay ng 12,000 sa katulad niya. Ang request ko naman kay RD, with all due respect, aksyonan po ninyo ito, maghihintay kami kung kailan maaprubahan na ma-refund yung 12,000 pesos. Sir. Pangalawa, RD, ikaw bilang abogado, alam mo, yung ating dalawa na tao, may administrative liability. Yeah. Kayo po ay may kapangyarihan na base sa dokumento, yung ating tao, kakasuhan ninyo. Tama po ba ako? Yes, sir. At malinaw sa dokumento, whether may complaint siya o wala, administratively, pwedeng magbigay ng sanction ang LTO. Tama po ba ako? Kasi hindi ko siya i-require RD mag-file ng complaint. Una, karagdagang abala. Pangalawa, pwedeng natatakot siya. Pero kayo po, tayo bilang public servants, may kapangyarihan po kayo. So, dalawang request ko sa URD. Gawan po ng appropriate action para maghihintay kami na ma-refund yung 12,000 pesos. For the meantime, RD, bibigyan ko muna siya. Kasi kawawa naman, dahil may anak siyang dalawa, maliliit pa, yun yung para sa issue niya. Doon naman sa kapatid nating enforcer from Ormoc, ganon din, RD. Sampahan po natin ang kaukulang kaso para magkaroon ng administrative sanction. Tayo, mga kapatid, walang personal issue dito. Ang gusto lang natin, yung mali may tama. Kasi kung hindi natin gagawin, RD, mawala ng pagbabago. Parang okay na lang. Ito, very clear.
binibigay na sa'yo ni RD yung lisensya, Oo. wala ka nang problema sa Ormoc, cleared ka na, sila nang bahalang magbigay ng administrative sanction. Alvin, bigay mo yung 12,000. By the way, for your information, RD, sabi nung nagko-comment sa Facebook and YouTube, ba't daw pinakikita pa namin yung pagbibigay ng pera? Sa katulad niya, ang explanation po dyan, kung hindi natin ipakita yan, sasabihin ng iba, bakit hihingi pa ako ng tulong kay Congressman Busita? Wala din naman pala. To encourage motorists na pag may problemang katulad nito, tawag lang at kami ang bahalang magtakip ng danyos. But it doesn't mean na binabaliwala natin to. Maghihintay kami. Mas mabigat kapag pumasa na yung panukala nating batas. House Bill 3366, Fair Traffic Apprehension Act. Sa Fair Traffic Apprehension Act, kung siya ay 12,000 at siya ay naapektuhan yung kanyang hanap buhay na mayroon siyang proof o resibo o contract driver halimbawa, hindi siya nakapagmaneho. Doon sa panukala natin, times 3 RD. Kasi may sabi ng lawyers, meron tayong tinatag na unquantifiable damages. Yung bang na-stress ka or nag-aalala ka, hindi mo naman makukwenta yun kung magkano eh. Tama. Kaya para maging simple times 3. Ang masakit lang nito, wala pang pag-asa yung ating panukalang batas. Patapos na ang 3 years, nasa committee pa rin. Martinez. Sabi niya, bakit? Sagutin kita. Nahirapan kami sa committee level. Ang daming kumukontra. Simple lang naman, RD, ang punto natin doon sa panukalang batas, Fair Traffic Apprehension Act. Kung tama ang huli, walang compensation. Okay, salamat, RD. At ang dami naming naabala. Siya ay babalik pa sa Trabaho po. Ormoc. Opo. Hali kayo. Ay, sama natin si RD. Sama ka, sama ka. Sama ka na. Sama ka. Sama ka. Oo, may bayad to, bahala ka. Smile. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Okay. Sir, thank you. Thank you, thank you. Uwi na kayo, sagot ko kayo kay RD. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat po.